Importante po ang aking itatanong sana sapagkat kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa pinipilit ko na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapani-paniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminis ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? For the record, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya Hindi po, pwedeng, wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone, especially in a hearing like this. yung pinakamaingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba eh. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagkat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang credibilidad, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isip-isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling. Balik po tayo dun sa sistema na gusto kong maging daan para
maayos natin sa pamagitan po ng pagdinig na ito. Secretary Bunuan, o kaya si Yusek Kati, kung sino man po ang pwedeng sumagot sa inyo. Natukoy na po natin kanina yung taba ng budget na halos 1 trillion pesos ay talagang naidagdag sa budget na hindi naman kailangan. At ngayon po, ito yung ating pinagtatalunan. Sino po bang may kagagawan kung bakit lumubo ng ganito ng budget na hindi naman natin kailangan? Halimbawa po, yung mga party list, Yusek Kati or Sec Bunuan, meron kayong Code 160. Magkano po ba yung binibigay nyo sa mga congressmen na party list? Magkano po ba yung nakatoka para sa kanila? Your Honor, I think we are allocating 160 billion per party list. 160 million, Your Honor. Sa party list po yun. Sa party list, Your Honor. Yung regular po na congressman. The regular congressman, the allocation is based on a formula that we have already agreed. Average po. Kasi 300-something congressmen. Eh. Tama bang i-assume na mag-average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor. Sorry. Opo. On the average, Your Honor, maybe. Kaya nga po, so tingnan niyo po niyo yung lopsided. Tingnan po niyo yung pagkakaya. Pag party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula pa po yun, 130. Totoo po yan. Kasi po matagal akong nag-party list eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula. Saan mo dadalhin yung 150 million buong Pilipinas? Kaya po, merong isang barangay, sasabihin ko sa kanila, pwede bang 500,000 na lang muna kayo? Kasi paghahatian po ninyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan, sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawang-kawawa po ang party list. Regular, 1 billion. Samantalang ang distrito po niya, lalong-lalo na po kung Batanes. Ilang tao lang ba ang Batanes? Yung Butante yata ron, 9,000 lang ang Butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ang constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Hindi ko malaman paano po rin yung ina-allocate. Yung allocation po ang problema rito. Yung pong code na 143, USEC, para saan po yun? Magkano po ang nakatoka ron? Pwede pong i-clarify, ano po yung 143? Yung pong mga insertions, magkano po yun? Kanina po, pinag-usapan natin. Sa Congress, magkano po yun? Sa House of Representatives. Yung House of Representatives, Your Honor, meron yung leadership fund din. Natapos na po tayo doon. Okay. Sama-sama na po doon. Nasa 450B na po yun. Pati yung allocable. Yes, Your Honor. Yeah. Yan po yung... Mr. Bryce Hernandez, para naman hindi naman ako masiro, gusto rin kitang tanungin. Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig na na-exasperate na sa'yo, sinabi sa'yo, incredible ka talaga. Kasi hirap mo talagang paniwala. Git ko na din po kanina, Your Honor. Wala kasi ako kanina, pwede mo bang ulitin? Ang sinasabi kong involvement, yung katulad na binanggit mo sa dalawang kasama namin dito, humihingi rin ng porsyento. Opo, Your Honor, 25% po. Sino-sino sila? Si Kong Zaldi ko po. Hindi, sa Bulacan ang sinasabi ko eh. Nabanggit mo na si Saldi kanina. Isa mismong First Engineering District ng Bulacan. Your Honor, ang kausap po, ang Congress po namin doon nung 2022-2025, si ano po, Kong Boy Cruz. Kaya nga, sila rin ba ay ganun din ang patakaran, kumukuha rin, kagaya na sinasabi mo sa dalawang kasama namin dito? May pag-uusap po sila ni Boss Henry. Alam mo rin yung pag-uusap eh, kasangkot ka rin eh. Magkano nga
30. Hindi po, Your Honor. Ang alam Magkano? ko po, 15 to 20% lang po. Sino-sino sila? Yung congressman po na, nung panahon pa yun, 2022, si Kong Diche Pancho po, tsaka si Kong Boy Cruz po. 23, 24, 25. Sino-sino sila? Yun po sila po, Your Honor. Sila po ang congressman dun sa panahon na yun, Your Honor. Sino-sino ba yung congressman ng First Engineering District? Hindi mo kilala? Yun nga po, binanggit ko po, si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang Sila lang po ang congressman po namin. ng First Engineering District. Yes po, Your Honor. So sila, 15 to 20, paano yun? Opo, parang ganun po, nasa 15% po to 20%. Pero doon po pumapasok din yung nabanggit po ni Congressman Toby Chanco na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea, basta bumababa na lang po, doon po yung meron pong parking. So si Congressman Saldico, ilan naman ang sa kanya? Nasa 25% po, Your Honor. 25% ng how much? Kung magbaba po siya Kanina ng... sabi mo, 3 billion, di ba? Opo, kung magbaba po siya ng 1 billion, that's 250 million po, Your Honor. Sinabi mo na kanina, yung total sa First Engineering District, 2 billion pesos. 3 billion pesos, kamo. Example lang po yun, Your Honor, na yun lang po yung magagastos sa actual construction po, Your Honor. For example, na 10 billion po. Pero ang magagastos, Ang magagastos lang po talaga sa actual na pagpapagawa ng proyekto is kung 10 billion po yung budget, nasa 3 billion lang po. I think matitira 7 billion. Yun po doon po pumapasok yung mga iba-ibang gastos, Your Honor. Kasama na po yung proponent. Ilan nga yung gastos para sa proponent? Yun ang malaki. Opo, Your Honor. Ilan sa 7 billion ang para sa proponents? Yun po, 25 to 30% po. Magkano nga yun? 2.5 to 3 billion po, Your Honor. 2.5 to 3 billion? Yes po, Your Honor. Opo. Of 7 billion. Hindi po. 25 to 30% of 7 billion. Kaya nga 3.5, 2.5 to 3.5. Your Honor, hindi po kasi, ang titingnan po kung magkano po yung ibinabang budget sa appropriation, for example po 10 billion, kukunin po dun sa 10 billion yung 30% po. So that's 3 billion po, yun po yung proponent po. Sa buo. Opo, Your Honor. So yung proponents, 3 billion. Opo, in short, 30% po kung magkano po yung ibababa. Hindi tayo nagkakaintindihan. Gusto ko kasing makwenta ilan lahat ang napunta sa mga proponents na sinasabi mo. Sabi mo, merong congressman, tapos sinama mo si Saldico, tapos meron ka sinabi ritong dalawa sa amin. Ilan ba yon sa kwenta mo? Your Honor, ang congressman po na regular namin, iba po sa party list. Magkakaiba po sila, hindi po sila pare-parehas Kaya ng nga, gastos. ilagay mo na lang kamo. Sinabi mo nga, 15 to 20% eh. O ilan sila? 3, 4, 5? Ilan ba? Bali, regular na congressman po namin 3. Tapos may mga iba, marami pong nagpapababa ng pondo sa amin, Your Honor. Iba-iba po. Hindi lang po senador at party list. Kaya nga, gusto ko lang bigyan mo kami ng idea magkano talaga between 2023 to 25, sinabi ko na sa iyo, ang napunta sa mga proponents lang. Para magkaroon kami ng idea kung magkano ang nawawala. Your Honor, wala po akong exact figure kasi kung magkano po ang napuntang bumabang budget 2022 to 2025. Kaya po nagbibigay po ako ng example na kung ang bumaba po doon is 10 billion, 30% po approximately ang napupunta sa proponent po.
Naiintindihan ko yun eh. Kaya nga, kwentahin natin magkano nga lahat ang napunta sa proponents using your own example. 3 billion po, Your Honor. Lahat na? Yes po. Lahat na? Approximately, Your Honor, ganun po. Paano natin ngayon kukwentahin yon? Kasi, alam mo, narinig ko si Chairman sa isang privilege speech niya, 2023 to 2025, yung pinanalo nyo sa nilustay yung pera sa casino, 2.1 billion yata. Okay? Si Boss Henry po. Hindi, bali sa privilege speech ni Chairman, Apo. 2.1 billion na yung inyong ipinatalo. Okay. Ngayon, sa proponent sabi mong ganyan, 3 billion. Apo, for example lang po yun. Saan yung 4 billion? Ha? Okay lang po ba ipaliwanag ko yung detailed na ano po? Kanina ay mong paliwanag ng detail, ngayon nagpapaliwanag ka ng detalye. Kinukwenta ko lang kasi. Apo. Kahit pa paano natin kwentahin, imposible. Pagkatapos sasabihin, ikaw ang most credible. Habang nagtitingin siya, Mr. Chair, punta ko sa DBM. Mr. DBM, puntahan natin yung unprogram na yun. Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWH ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for chargeable against the unprogrammed appropriations. Sino nagsasubmit? Ang agency, actually, sir, the agency ang nagre-request po. Sino nga ang agency? In this case, for flood control projects, then of course, the DPWH, Kaya Mr. nga, Chair. pero hindi naman, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagmamanage nun eh, di ba? Yes, sir. Oh. Sir, a special budget request, of course, is being submitted by DPWH, who is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. We have that request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating korekin eh. Hindi naman mag-a-appear sa budget nila. Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggap nyo? The Pwede nature, naman kasing wala na yung program eh. Yun ang ibig ko sabihin eh. yeah. The nature po kasi ng unprogrammed fund po is during the submission doon sa ano po sa NEP, wala pa po talagang list of projects. We being the NEP, rather the unprogrammed appropriations is Alam na a po standby namin fund. yun. Do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogram. Di ba? Yes, So ang tinatanong, pwede namang walang unprogram, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, hindi ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the, Hindi of nga, course, the NEP pabayaan is mo being na yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa iyo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailatag, bigyan natin ng, kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents po nag-aaway-away dito, alam nila lahat nila na ito'y excess. Ito ngayon ang kanilang talagang nilulusob. Ito yung ipinapark. Ito yung sinasagasa na sinasabi nila.
Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na programs kaysa sa program. So iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing, at saka mayroon na nasa DEP. The unprogram, Mr. Chair, is wala pa talagang listing yun because the nature of its fund, it's a standby fund. So wala pa po talagang listahan po. Ang kaso nga, yung mga proponents, ito ang tina-target, hindi ba? Okay. So in that case, Mr. Chair, it's not with us, the DBM, because it emanates from the Congress po kung ano yung nilalagay po doon sa nililipat nila sa Yun nga yung hinahanap po yun. natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ng mga pangalan, 17 congressmen. Nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. Chair. Sa isang araw, pumunta rito si si Representative Toby Chanco, isinegaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. 2 probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo, Sims ka ba? Merong Diskaya, merong kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Wala na yata si Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang, ano ba? Yes. Mr. Chair, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating... We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson. Mr. Chair. We will advise Senator Marcoleta, the chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang, kanina po, ako'y nakikiusap sana, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsiwalat ng saloobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions. Kaya nalulungkot ako, biglang nawala yung Justice Secretary, wala man lang naiwan kahit sino sa kanila. Babalik naman yun, 2:00 ngayong hapon, si Justice Secretary, kinuha lang yung sinumpaang salaysay ni Mr. Alcantara. But they will definitely be back here by 2:00. Sana ay makabalik naman siya. Kasi ang isang isusunod ko sana na isang prejudicial issue bago sana tayo magsimula kanina pa. Nauna po kasi ay biglang nabanggit po yung tinatawag na legislative immunity. Na si Bryce Hernandez nga ay, di ba Bryce, nag-request ka pa nga ng legislative immunity? Opo, Your Honor. At ginrant pa nga eh. Ayoko po sanang banggitin o sansalain ang ating Senate President nung nakaraang pagdinig at ating chairman tungkol sa bagay nito. Sapagkat nung araw na yon, ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa aplikasyon ng mga diskaya. Ayoko pong mabanggit na naman na parang sila na lang ang dinidepensa ko. Magmula po kanina, consistent thing sinasabi ko, yun lang ang tanging paraan na alam ko sapagkat yun lang ang paraan na nasa batas. At ako pa'y napagkamalan na parang napaghalo ko nga po daw yung legislative immunity at saka yung
Witness Protection Program. Sinabi ko po categorically, I know the distinction between these two concepts. Kasi po ang legislative immunity po ay tinatawag ding parliamentary immunity. Sa akin pong maliit na kaalaman bilang isang abogado, ang parliamentary or legislative immunity applicable lamang po sa mga mambabatas. Kami po, mga senador, mga congressmen. Hindi po applicable sa inyo na mga witnesses. Baka naipagkamali po kasi yung konsepto ng testimonial immunity na sa ibang bansa po ginagawa, yung iba. Pero sa ating jurisdiction, maski sa atin pong mga rules, Mr. Chair, wala pong legislative immunity. Yun nga po yung gusto kong ipaalala para hindi po tayo nami-mislead. Kasi kamukha na si Bryce. Naniwala si Bryce eh. Nag-apply. Mr. Chair, you cannot grant something that was not been validly granted. Senator Marcoleta, I think you can raise that opinion or idea later when Senator Soto will be here and the chairman, Senator Lacson. I believe they can properly answer Yes. your queries. Thank you. I will do that. And the other issue, I think I will have to bring this in the Senate floor this afternoon, Mr. Chair. I'm a little bit worried about the collaboration that the Blue Ribbon Committee and the ICI is now having without defining the limits, the nature and the extent of the collaboration between the ICI. The ICI is Independent Commission on Infrastructure. I do not know how independent they can be if they are dependent on records, on information, or people that we can produce for them. Ayoko pong mangyari, Mr. Chair, na parang ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the ICI. Parang hindi po tama eh. We're supposed to be on the lookout. Meron po tayong doktrina